what you need to know about your thyroid ultrasound. Ready na kayo? Let's start! Today again guys, this is Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. So ayun nga guys, maraming tatanong dun sa ating mga social media pages regarding interpretation ng kanilang thyroid ultrasound. Pasensya na guys, hindi ko masyadong maisa-isa po kayong lahat, but I will try to explain them kung ano ba yung dapat yung tandaan or kailangan yung malaman with regards to your thyroid ultrasound. I'll try to explain things to you based on our guidelines with regards to thyroid ultrasound. Okay, ano nga ba muna yung thyroid ultrasound? This is a painless and radiation-free imaging study. Kasama dun sa blood test, itong thyroid ultrasound, tinitignan niya kung namamaga ba yung thyroid mo, may bukol ba yung thyroid mo, kasama na din yung mga kula-kulani at itsura ng inyong thyroid. Dito namin malalaman as an endocrinologist kung kailangan bang i-biopsy or babantayan lang ang inyong thyroid. Okay guys, reminder lang po. Thyroid ultrasound does not diagnose kung cancer ba yung bukol po in itself. It only assesses the risk. High risk ka bang magka-cancer or low risk ka bang magka-cancer based dun sa characteristics ng inyong thyroid ultrasound. In short guys huwag niyo akong tatanungin with regards to, Doc, thyroid ultrasound ko po ito, cancer po ba to o hindi? Okay? Now, what do we look at with regards to thyroid ultrasound? Siyempre, yung size, yung symmetry, o yung texture po ng inyong thyroid. You need not to memorize these things. Kami na po mag-interpret ito. Kasi tinitingnan namin kung masyado bang malaki or maliit yung iyong thyroid ultrasound. For example, maliit siya dahil na radiation na siya. Malaki siya kasi may hyper ka or hyper. Hyper ba o hyper pagkakasabi ko? Hyper o hypo. Or kung may mga bukol-bukol po ito. And take note, parati pong tanong sa akin, ano po ba yung interpretation ng diffuse parenchymal disease? Itong mga to, nakikita po ito kapag meron kang hyperthyroidism. Usually, sign siya kung talagang ito nga yung sakit mo. A normal thyroid ultrasound is usually smooth and small po. Kapag enlarged siya, ang tawag nun in general, goiter. But yun nga po, goiter can be due to hyperthyroid, hypothyroid, may bukol man yan, or multinodular goiter. In short, maraming pwedeng causes of your goiter. Maraming pwedeng causes ng paglaki ng inyong thyroid. And kapag yun nga, meron kang nakitang thyroid nodule sa inyong ultrasound, now take note, another important reminder. Thyroid nodules or bukol sa thyroid usually benign. 90% of the time po, hindi naman po cancerous or delikado yung mga bukol. But for every bukol, ito yung mga tinitignan natin para makita yung characteristics niya kung delikado nga ba to or hindi. Again, makinig po kayo. Features to look for pag ikaw ay merong thyroid nodule. Siguro ilagay ko na lang po dito or kung saan sa ating mga video yung table para malaman nyo kung low risk nga yung bukol nyo or high risk. First up, yung composition. Pag ang composition po ng yung thyroid ay cystic or spongiform, low risk lang po siya. Kapag solid naman po yung composition, ayun, medyo mas higher risk siya. Next, echogenicity. Isoechoic o hyperechoic, dun ka sa low risk. Kapag hypoechoic naman, medyo higher risk. Margins, yung itsura ng inyong bukol sa gilid. Siyempre, mas gusto natin smooth para mas mukhang benign looking, hindi delikado. Kapag irregularly shape ang inyong bukol, yun, higher risk din po siya na baka maging cancerous. Calcifications, ito yung mga part na medyo may mga tumitigas-tigas sa parte ng inyong bukol. Microcalcifications tells us that it is high risk, and kapag coarse calcifications naman, medyo mas mababa. And shape ng inyong bukol, wider than tall, most likely benign. Taller than wide, suspicious or higher risk. Again guys, you need not to memorize these things. Siyempre, kami po ang mag-i-interpret ng inyong mga bukol. Kung may bukol ka man na malaki at may mga characteristics na may higher risk siya, or bukol naman na malaki or maliit, pero lower risk lang yung characteristics niya, dito namin pinagbabasihan kung kailangan nyo pong magpa-biopsy. So, Doc, does size matter with regards to bukol? Yes, guys. Siyempre, pag malaki yung bukol, mas mataas yung chance na delikado siya. But the size alone does not tell the whole story. Meron kasi mga small nodules, katulad ng sabi ko kanina, maliliit siya. Pero yung mga characteristics ng bukol, mga higher risk. Yun, binabiopsy po namin yung mga yon. Pero meron naman pong malaking bukol, but lahat ng characteristics niya, cystic, smooth, walang microcalcifications, yung mga yon mas less chance na delikado. But in general guys, the higher the size of your nodule, mas malaki yung bukol, mas mataas yung chance na sabihin namin, oh, ma'am, sir, pabiopsy po natin yan. So when talking about biopsy, ano yung mga chances na pwede namin sabihin
na i-biopsy ka na kapag 1. May family history po kayo ng thyroid cancer. 2. Malaki nga yung bukol and suspicious yung characteristics niya. Parang 2 and 3 na lang pala sasabihin ko doon. 2 yung size, 3 yung characteristics. And 4 kapag may mga kula-kulane na mga delikado. Uulitin ko guys not all nodules need biopsy. Most of the thyroid nodules are benign. Pero syempre, titingnan namin itong mga criteria na to. And lastly, dun nga sa lymph nodes, lahat tayo may mga lymph nodes po. Lalo na kapag nagkakasakit ka, umbusipon, usually, lumalaki ang mga yan, may nakapapo kayo sa inyong gilid. Itong mga to, binabantayan din po namin kung may kinalaman ba siya dun sa inyong thyroid ultrasound ng nodule or hiwalay na problema. So guys, common misunderstanding with regards to thyroid nodules. Ulitin ko, not all nodule are cancerous. Ultrasound, isang pang-assess lang siya ng risk pero hindi niya sinasabi mismo kung cancerous ang inyong bukol. And 3, not all nodules require biopsy or surgery. Siyempre, kailangan mo lang ipacheck sa inyong doktor. Remember, ultrasound is a risk assessment tool. Tool siya para ma-monitor, mabantayan at kailangan ba nating malaman yung mga iba nating signs and symptoms with regards to your thyroid problem. So, what should the patient ask for with regards to your thyroid ultrasound? Pag ikaw nagpa-check up ka na sa doktor, meron ka ng thyroid ultrasound, ito yung mga dapat mo sanang tinatanong. Doc, low risk ba or high risk yung nodule ko? Pag ganun sinabi mo guys, bida ka kaagad yan. Do I need biopsy or observation? Minsan kasi kailangan bantay-bantayan lang yung mga bukol. Walang kailangan gawin. Walang iinumin na gamot, hindi magbabiopsy, hindi magpapa-opera. How often should we need to repeat the ultrasound? 3 months ba? 6 months or every year? And kung may mga additional blood test ba tayong kailangan gawin? Ito siguro yung mga ideal na dinidiscuss nyo with regards to your thyroid problems. Ayun guys, an ultrasound report may look intimidating, but syempre, knowledge removes fear. With proper interpretation, patient can be safely reassured and observe kung may kailangan lang gawin. And syempre, ang pinaka-importante, please check up properly with your doctor. Huwag yung isisend nyo lang sa social media or sa private message. But syempre, proper check-up. O diba, naisingit ko pa yun. Peace. And I think that's it. If you find this video helpful, please like and share po para mas marami tayong matulungan. And syempre, subscribe din po kayo para abangan ang ating future endocrine tips. This has been Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist, signing off.